inaantay ngayon natin yung November 15, yung susunod na Lunes, para malaman kung sino ba talaga ang nasa balota. Kaya I'm sure marami kayong itatanong tungkol dyan. But kaya bubuksan ko, I'll open the floor to everyone and I will yield the floor to our moderator. Okay, the first to ask a question is Robertson Ramirez of the Philippine Star. Hi sir, good afternoon po. Hi sir, good afternoon. I'm here sir. Robertson po from Philippine Star. Sir, itanong ko lang po yung reaction ninyo regarding dun sa petition filed against you. With disqualification complaint filed against you before the comment. Well, I consider it a nuisance complaint because mula nung kaso na yan, dumaan na ako sa 8 halalan eh. So that issue has actually been that was a case that was against me nung bumalik ako noong 91. Sa akin palagay tapos na yung issue na yan. Pero siyempre yung kalaban gusto maglagay ng bagong issue. Tingnan natin. Yung mga abogado naman yung mga nakakausap ko ay sabi nila it is a nuisance petition. Kaya pero pagdating ng panahon sasagutin pa rin namin at ipapaliwanag natin at ipapakita natin na walang grounds para mag-dismiss sa aking kandidatura. Sir, follow-up question po. How do you react po dun sa statement ni Vice President Robredo saying na parang wala siyang kinalaman sa complaint because nanalo na siya noong 2016 against you. So, she does not see any reason at all na gawin pa yung petition. Disqualification case against you po, sir. Kung sabihin niyo sa mga kasama niya na i-withdraw na kung ganun ang kanyang opinion. Next question. Maybe ask Ruel Amazona of CNN Philippines. Ruel. Hello. Sir, follow-up lang din sa question ni Robertson. Have you read na sir yung petition na final against inyo? Ano? Nabasa niyo na po ba yung petition na final against inyo? Oo, some of it. And how do you feel sir nung mabasa niyo? Parang hindi legal document eh. Pero again, hindi ako abogado, so I cannot give a legal opinion. But yun lang, ang naging reaction ko is that it doesn't look like a legal document. But that's all. That is not a legal opinion, it is only a layman's opinion. Are you confident sir na hindi makakancel yung COC ninyo? Yes, very confident. Thank you sir. Thank you. Well, next last question is Sharon, correspondent of ABS-CBN. Good afternoon, sir. Good afternoon. Ano po yung strategy ninyo, sir, for Eastern Visayas, considering po na noong previous election, naungusan po kayo ni VP Lenny in some areas lang naman po in Eastern Visayas, particularly in Samar and Southern Leyte. Well, it's a completely different campaign. Ibang-iba ang takbo ng pagkapangulo at sa pangalawang pangulo. Kaya siguro hindi naman talaga nagbabago yung strategy kung hindi magkakampanya ka at ipaparating ko ang aking mensahe na dapat ipagkaisa ang ating bansa, ang ating mga kababayan dahil nasa gitna tayo ng krisis. At sa gitna ng krisis, kailangan tayo ay nagkakaisa para maging maayos ang ating pag-responde sa krisis na ito. At bukod pa doon, pagkatapos na nadaanan na natin at natapos na natin ang krisis ng pandemya, ay kailangan talaga nating pag-isipan ng mabuti at ngayon pa lang ay pinag-aaralan ko na
nakikipag-usap na ako sa ating mga kinikilala, mga sa iba't ibang sektor, sa ating agricultural sector, sa ating education, sa ating infrastructure, sa ating health sector. Paano ang ating gagawin kapag nagkaroon na tayo ng herd immunity at tayo lahat ay pwede na tayong magtrabaho, pwede na bumalik sa trabaho, saan dapat ilagay ang pondo ng pamahalaan para ma-maximize ang ating pagpapasigla ng ating ekonomiya. Dahil ang pinakamalaking problema na hinaharap ng Pilipino ngayon ay trabaho. Kaya kailangan natin mag-isip kung paano ang magiging takbo ng ekonomiya ng buong mundo, saan tayo lulugar sa pag-ahon at pagpasigla ng buong global economy, ay kailangan masabayan natin yan. Kaya habang maaga pa, nagpaplano na kami at tinitingnan natin kung ano yung mga dapat gawin. Sa aking palagay, ang mga area na importante na dahil sa COVID ay nakita yung maraming pagkukulang, ay unang-una dyan yung food supply, yung ating agrikultura. At nakita natin na sa unang mga araw, mga linggo, ng pagdating ng COVID sa nakarang taon, ay naramdaman kaagad natin ang pagkukulang ng pagkain. Hindi dahil na hindi marunong na magtanim ang ating mga magsasaka, kung hindi yung mga supply line, nagsara ang mga restaurant, at maraming hindi makapagtrabaho. Kaya kaya yung mga ibang lugar, lalo na sa malalaking syudad, ay naramdaman kaagad na walang pagkain. At yun ay kailangan natin ayusin natin ang sektor ng agrikultura. Dahil ang sektor ng agrikultura ang pundasyon ng ating ekonomiya. At maraming magsasaka ang nahihirapan ngayon dahil ang agrikultura ng Pilipinas ay napabayaan ng ilang administrasyon. Kaya kailangan na natin balikan para maging maganda ulit ang patakbo sa sektor ng agrikultura. Pangalawa, ang nakikita ko ay sa infrastructure development. Ang infrastructure development, yung ginagawa ni Pangulong Duterte na build, ay kailangan pa rin ipagpatuloy, pero dagdagan pa natin at iplano natin ng mabuti kung saan tayo maglalagay ng infrastruktura. Sa Region 8, sa aking palagay, ay maraming plano sa Region 8 ng infrastructure development noong panahon ng aking ama, ng aking ina. At marami silang pinaplano for the industrialization of Region 8. At ang nangyari ay hindi natuloy ang mga planong yan. At ngayon, sa aking palagay, ay panahon na balikan natin ang mga planong yan. Ang industrialization ay magsisimula sa infrastructure. Pagka-infrastructure, hindi lamang yung kalsada, hindi lamang yung tulay, kung hindi, pati na yung internet, yung digital infrastructure na tinatawag, at kasama na rin dyan ay yung pagpaganda ng supply at presyo ng kuryente para sa ating mga negosyante lalo. Kaya napaka-importante ng sektor na yan, na infrastructure, sa aking palagay, dito pwede sa Region 8, malaki ang potential pa para sa infrastructure development. At sa aking palagay, dahil clean sheet at hindi nga natuloy ang mga industrialization plan sa Region 8 noon, ay siguro panahon na natin ay ipagpatuloy na yan. Pangatlo, yung edukasyon natin, ang sektor ng edukasyon ay dapat natin patibayin. Kahit na wala pa ng COVID, ay medyo humihina na ang ating standards sa edukasyon. Kaya kailangan natin pataasin ulit. Ngayon, tinamaan pa tayo ng COVID, napakabigat ng dala ng ating mga guro. At dito sa bagong sistema, lahat nahihirapan, pati magulang, pati yung bata na estudyante, pati yung teacher. Kailangan natin tulungan ng ating mga teacher, pagandahin ang kanilang training, iparating natin lahat ng benepisyo na dapat iparating sa ating mga guro. At yan ang pinaka-importante sa aking palagay. Lagi kong sinasabi, matagal ko nang sinasabi, sa aking pananaw, edukasyon ay ang pinaka-importanteng serbisyo na dinudulot ng ating pamahalaan.
para sa taong bayan. Kaya kailangan natin balikan ang educational system natin, pagandahin natin para tayo ay kaya nating sabayan kahit sinong workforce, labor force, kahit sinong bansa, kaya natin sabayan dahil well-trained ang mga tao natin. Yung pinaka nakita kagad na may kakulangan ang ating healthcare system. Nakita naman natin na puno kaagad yung mga ospital, nagkaroon kaagad ng krisis na pati sa mga nurse, sa gagamot, sa gamit, sa PPE, lahat ng mga supply. Ay kailangan talaga balikan natin yan at tingnan natin kung ano yung naging karanasan natin at paano natin pagagandahin. Dahil maraming nagsasabi, hindi pa ito ang last na pandemya na mararamdaman natin. Kaya siguro kailangan talaga nating balikan ang mga healthcare system natin. Para sa akin, nagulat ako kasi nung pinag-aaralan ko ito, nakita ko na ang gobyerno pala ng Pilipinas ay hindi na nakapagpatayo ng malaking ospital mula noong 1985. So, kailangan siguro natin magpatayo ng maraming malalaking ospital. Mabuti na lang ay meron ng tinayo. Yung mga National Kidney Center, yung Children's Hospital, yung Heart Center, lahat yan, yung lung center, lahat yan ay natayo na nagamit natin itong pandemya. Pero kitang-kita ang kakulangan natin. Hindi lang siguro yung malalaking ospital, kung hindi, para sa akin, importante yung ibababa natin yung healthcare. Huwag natin antayin pupunta ang pasyente sa sentro, sa poblasyon, para magpatingin. Dapat meron tayong maraming RHU na binibisita, yung Rural Health Unit. Kada barangay o kada cluster barangay, meron tayong mga Rural Health Unit kung saan may pumupunta na nurse o doktor o midwife 2 beses, 3 beses sa isang linggo. Nang sa ganun ay binababa natin ang healthcare natin sa taong bayan. Imbis na inaantay natin sila na pumunta pagka meron silang nararamdaman na sakit. Kaya yan ang mga basic na nakita ko na dapat natin balikan pagkatapos ng pandemya para patibayin ang ating ekonomiya, para makakasabay tayo sa pag-ahon ng mga iba't ibang bansa sa kanilang mga ekonomiya, masasabayan natin. So that is my strategy, is to get that message across, because it is an important message, and I believe that we can continue to do that, and people will see na kung itong mga planong ito ay susundan natin, malaki ang ating pag-asa na mapapaganda natin ulit ang buhay dito sa Pilipinas para sa ating mga kababayan. Mr. Senator, good afternoon. Good afternoon. Yes, sir. Ngayon po, nag-iisa po kayo sa pag-commemorate po ng pagagupit po sa Super Typhoon Yolanda dito po sa Eastern Visayas. So, ano po yung mensahe po natin para po sa mga survivors po? Well, para sa akin, sila ang isang grupo na ipinakita lahat ng katangian ng Pilipino, na magagandang katangian ng Pilipino, yung tapang, yung pagmamahal, yung bayanihan. At kahit papano, dapat natin silang pasalamatan sa kanilang halimbawa na ipinapakita sa buong Pilipinas at sa buong mundo, na kahit papanong gaano kahirap ang dinadaanan kapag nagkakaisa at nagtutulungan, lagi tayong makakaraos. That is the most important lesson that we have learned from the survivors of Yolanda. Yes, follow-up lang po, Mr. Senator. Philippines po is parati pong binibisita ng hindi lang po bagyo, kundi malalakas na bagyo at saka iba't ibang natural calamities pa po. So, paano po ba natin to maiwasan na magkaroon ng malaking damage or damage po na katulad po nangyari ng Super Typhoon Yolanda po? Well, ang naging problema kasi talaga sa Yolanda, yung climate change. Kaya ngayon ay may malaking kumperensya
at lahat ng mga leader, mga presidente, mga prime minister ay nag-uusap tungkol dyan. At hanggat maayos natin ang problema tungkol sa climate change dahil sa pagbubuga ng tinatawag na greenhouse gases, na pagbubuga niyan sa paggamit ng mga sasakyan, ng gasolina, ng crudo, ng coal na sinusunog, pagka yan ang nangyayari, kaya umiinit ang buong mundo, kaya global warming ang tawag, at nagbabago ang weather. Siguro sa buhay pa lang natin, in our lifetime alone, ramdam na natin ang malaking pagbabago. Ngayon, umulan na naman kanina, November na, umuulan na. Tapos sa ibang lugar, hindi nakaranas ng tag-init dahil hindi natigil yung ulan. Kaya yung mga weather patterns ay nagbago talaga. So, we must recognize na magkakaroon ng ang sinasabi nga ng mga dalubhasa ay sinasabi nila is that yung climate change, ang dadalhin niyan is more severe weather. Ito na yung naging example. Sa Yolanda natin unang narinig yung new normal, yung sinasabing new normal. Ngayon, tayong lahat, doon first time ko narinig yung new normal nung pagkatapos pinag-usapan yung Yolanda. At yung new normal ay ibig sabihin, kung pataas ng pataas ang global warming, patuloy ang global warming, ganyan na magiging normal na yan. Kaya kailangan paghandaan na natin. Pag-aralan natin ng mabuti, kung hindi natin mapigil yung mga bagyo, ay pag-aralan na natin kung saan dumadaan yung tubig, saan dumadaan meters. So, pati yung evacuation center nasira. Yun, natuto tayo doon. Kaya mula ngayon, patitibayin natin yan. Tapos, yung nasa tabing dagat, kailangan may yung tinatawag na no-build zone ay sundan natin na mabuti. Tabi ng dagat, huwag na sila sa tabi ng tubig, nang sa ganun na hindi na sila matamaan ng storm surge na ating nakita ng Yolanda. So, it's a global problem. It derives from climate change. And because of that, derives from climate change, because of that, it is a worldwide global problem. We do our part. Dahan-dahan, pinag-usapan na ng Department of Energy natin na babawasan ang paggamit ng coal para sa mga power plant. O yun, malaking bagay yan kasi yung coal malakas magbugaya ng greenhouse gas. Kaya ito siguro ang mga maaari natin gawin dito sa Pilipinas, at kahit kaunti ang contribution natin, kung lahat ng bansa sa buong mundo ay magbigay ng ganong klaseng contribution, ay dahan-dahan natin may sasagot na itong problema ng climate change. It is a global problem, but there's much we can do. Ang kasabihan nga dyan is think global, act local. And we should follow that. Last na lang po, promise last na po. Habol lang po, sir. Medyo may paiba lang po tayo kasi ngayong November po, mag-umpisa po yung pilot test po ng face-to-face classes. Saan po ba tayo dito, sir? Dati pa sa sinasabi ko noon pa, doon sa mga lugar na wala namang masyadong COVID, baka pwede nang umpisahan yung face-to-face para yung kaya yung nabanggit ko nga kanina, meron din ako mga pamangkin, mga apo, hirap na hirap talaga sila doon sa panibagong remote learning na ginagawa. Pati mga magulang nagrereklamo kasi kailangan nakabantay sila doon sa mga bata. Yung mga teacher, ganoon din. Nahirapan din sila dahil kung tutusin naman ninyo, ang mga teacher, nung nag-aaral maging teacher yan, wala namang sinasabi tungkol sa internet na magtuturo sila sa gagamitin ng internet. Kaya kinakapa ngayon natin ang educational system. Kaya sa lalong madaling panahon, dapat makabalik na tayo sa face-to-face. Doon sa mga lugar na medyo magaang lang ang pagbagsak ng COVID, ay siguro pwede na natin simulan. Basta mag-ingat tayo. Huwag natin punuin yung classroom.
siguro 30%, 50% para subok-subukan muna natin, pilot muna ang ating gagawin. Ang aking payo lamang, sana yung mga teacher, dahil exposed sila sa marami, ay dapat yung mga teacher siguro ilagay na natin sa priority list ng pagpakuna. At bukod pa doon, yung ulit, babalikan ko, yung mga benepisyo na nasa batas na dapat ibigay sa ating mga group ay dapat tiyakin natin ang may pondo dahil alam naman natin na napakahirap ng trabaho ng group, lalo na ngayon sa gitna ng COVID. Pero siguro, pagka dumami na ang face-to-face, ay magiging mas magaan na at babalik tayo sa dating sistema at magiging mas normal na ang patakbo. Pero sa akin, sang-ayon ako na magka face-to-face hanggang sa lalong madaling panahon. Pero sa aking palagay, i-pilot muna natin at bantayan natin yung mga pilot areas, tignan natin na mabuti kung talaga bang effective yung mga protocol natin. Baka naman biglang bumulusok, sasabihin, tumami yung COVID dahil sa face-to-face. Yung mali yung ating ginagawa. So, i-pilot muna natin, pag-aralan natin yung pinakamainam, pinakamagandang paraan, and yun ang sundan natin. Pero, to answer your question, the short answer to your question, sang-ayon ba ako sa face-to-face? Yes, sang-ayon ako diyan. At sana maging malawak na ang face-to-face. Pagka nabakunahan na tayong lahat, mas madali na yung face-to-face na lahat. Hindi lamang sa pag-aaral, kung hindi, pwede na tayong pumunta sa opisina, pwede na pumunta sa restaurant, pwede na pumunta sa mga inuman, yung mga manood ng show, manood ng concert, manood ng sports, mga ganun. Yun ang ating habol na dumami ang vaccination rate at sa ganun, yun na nga, bubuksan natin dahan-dahan ang ating ekonomiya, ang ating mga eskwelahan, lahat ng ating mga maliliit na negosyo, lahat yan ay susunod na yan. Pero tamang-tama ito, nauna yung face-to-face, may pilot na tayo, test run ng face-to-face learning. Balikan natin yan at makikita natin, mas makikita mo yung mga mukha ng mga bata at masyadong silang matutuwa na makita ulit yung mga kaklase nila at yung mga teacher nila ay makakapagturo ulit ng magandang sa classroom at sa sistema na nakasanayan nila. I think face-to-face is a good thing that maaari dapat i-implement natin. Okay, thank you, sir. Next question is Momoraja. Yes sir, magandang hapon po. Maraming nagtatanong din kung anong napag-usapan ninyo ni Mayor Sara Duterte sa Cebu, kung mayroon man. Yung birthday ni Congressman Yeda. Ang sadya ko doon ay meron kaming hinanda, meron kaming inorganize na tournament na matagal na, dapat last year pa, ngayon lang nabuo dahil marami ng lockdown, maraming protocol, pinagbawal muna. Kaya yun ang pinuntahan ko. Nagkataon, sinabay ko na yung birthday ni Congresswoman Yeda. Si Mayor Inday, meron din siyang ipagsadya. Hindi kami pumunta sa Cebu para mag-meeting. Siyempre, nandun kami, nung nag-uusap kami, siyempre, posible naman sa amin dalawa na hindi namin mapag-usapan yung politika. Pero, sinasabi lang na hindi talaga daw siya tatakbong hindi ng Pangulo. Yun ang paulit-ulit ng sinasabi. Sabi ko, anong ibang plano mo? Sabi niya, mag-mayor na ako. Yun lang naman. Hindi kasi yun ang sadya eh. Hindi talaga yun ang sadya namin na mag-meeting. Kung hindi, puntahan nga yung mga iba't ibang function na kung saan kami na-imbita. So, napag-usapan namin maraming bagay, kasama na rin kasi bago siyang gumaling na-COVID din si Mayor Inday. Tinatanong niya sa akin, anong naramdaman mo? Ako sabi ko, ano yung naramdaman mo?
magaling ka na ba? Ganun. Yun lang. Siyempre, maraming spekulasyon dahil nakita kami dalawa kung ano na pang ginawa mga puso nagkakasan ng kamay at lahat. Siguro pinaglalaro kami ng mga kaibigan namin. Kaya nagkaroon ng maraming spekulasyon. Pero sa ngayon, yung sinabi ko November 15, ang talagang inaantay natin dyan, si Inday Sara, yung gagawin niya. Kaya wala pa siyang dinidecide noon. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung meron nakapag-decide na siya. Pero at that time, wala pa siyang decision sa kahit na ano. Kaya wala naman kami mapag-usapan kung hanggang mag-decide siya. So for sure, hindi kayo magkakabanggaan pagkapangulo. Kasi ikaw yung naantay ng Eastern Visayas. Hindi, palagay ko hindi dahil ako tumakbo na bilang Pangulo, hindi na ako pwedeng mag-substitute, hindi na ako pwedeng umatras. Siya naman, wala talaga siyang balak na tumakbo bilang Presidente. So, mabuti na yun at para yung magkaibigan hindi na magkalaban-laban. Okay, thank you, sir. Thank you. Yes, sir. So the next to ask question, please. Good afternoon, Sir Bong. Nadinig namin na pumupunta ka daw lagi sa Davao. Anong ginagawa mo doon? Nag-uusap ba kayo? Mali yung balita mo. Last time ako pumunta sa Davao, bago ng birthday ni Inday Sara. Kailan ba yun? Hindi na ako pumunta sa Davao since then. Minsan pa lang ako pumunta this year. Kasi ang dinig namin na lagi ka na nagpupunta doon. Kaya nga, Nag-uusap kayo. Hindi mo naman masisi ang tao. Maraming haka-haka at spekulasyon. Pero ang katotohanan yan, hindi ako madala sa Davao. Ang katotohanan yan, this year, minsan pa lang ako pumunta. Yung lumabas, bumati lang ako sa kanya ng birthday niya. Tapos, anong month yun? That was, anong month yun? That's about 4 or 5 months ago. No? Mula noon, hindi nakabalik pa tayo sa Davao. Hindi pa kami bumalik. Minsan pa lang. Minsan pa lang kami. Okay, sir. My next question, sir, is kung sakaling ikaw manalo sa pagka-presidente, anong dapat natin anong may tutulong mo sa mga mahihirap, lalo na sa mga remote area, especially na nasa COVID tayo ngayon? Well, kailangan tayo makalabas. We have to get through COVID. Dapat ang pag-usapan na natin is after COVID. At sa aking palagay, ang uunahin natin na matulungan ay yung mga tinatawag na medium, small scale enterprises. Yung mga maliliit na negosyo. Yung mga sari-sari store ay dahan-dahan naman bumabalik. So maganda yun. Magandang indication yun na dahan-dahan meron na tayong nararamdaman na pagbukas at pagbuhay ulit ng ating ekonomiya. So that is a good thing. Pero ang talagang natamaan ay yung maliliit na negosyo. Siguro sa aking palagay, kung may ayuda tayo para sa tao, dapat meron din tayong parang ayuda para sa mga maliliit na negosyo. Dahil ang maliliit na negosyo sa Pilipinas is almost 99% ng lahat ng ekonomiya natin ay lahat ng negosyo sa Pilipinas ay yung mga maliliit na yan. Kaya yun ang pinakamalakas, ang pinakamabigat ng ang tama yung mga maliliit na negosyo. Dahil siyempre hindi naman mahaba ang PC ng mga yan. Nagumbog na sila sa utang. Wala na silang trabaho. Yung mga empleyado nila, sinubukan nila kahit papano, mabigyan ng sahod, kahit kalahati lang, mabigyan ng tulong. Kailangan natin buhayin ulit yung mga maliliit na negosyo na gano'n. Sa aking palagay, yung malalaking mga korporasyon, kaya na nila, magsusurvive talaga yan eh. Dahil marami silang resources. Yung mga maliliit, nangutang pa yung mga iba, paano nila babayaran yung kanilang utang? Kaya yun na sa aking palagay, ayaw pupunahin natin yung maliliit na mga negosyo.
Sir, good afternoon po. Tanong ko lang po, aside from Mayor Sara Duterte, sino pa po yung napupusan natin as Vice President? Aside from Mayor Sara Duterte, sino pa po yung napupusuan natin bilang Vice Sino President? Napupusuan. Pero ang original nga na plano namin si Pangulong Duterte. Kaya hindi ako, wala akong vice presidential candidate sa partido. Yun lamang, ginulat naman kami ni Presidente dahil hindi siya nag-file bilang vice president. Kaya yung mga partido nga, pag-uusapan nga namin kung ano bang magiging kailangan na namin tapusin yung usapan na yan dahil malapit na yung 15. Kaya sa ngayon wala akong kinuha ng vice president kasi talaga ang balak ko i-adapt si Pangulong Duterte. Pero tignan natin kung ano maging advice ng ating mga kasamahan sa partido. Sir, pangalawang question, kung magpapatuloy po ba natin yung kampanya ni Presidente Duterte na War on Drugs? Na? War on Drugs? What about the war on drugs? Pagpapatuloy po ba natin yung kampanya? Well, ang sagot, una, ako magtatanong, may drugs pa ba sa Pilipinas? May problema pa ba? Meron, di ba? Hindi kailangan pagpatuloy natin yung laban natin sa drugs kasi ayaw natin yan eh. Siyempre ayaw natin yan. Pero sa aking palagay, nakita na natin na yung enforcement side ay yun ang talagang pinursige ni Pangulong Duterte. Sa aking palagay, dapat din natin tignan yung para iwasan ang mga magiging addict. Turuan natin yung mga kabataan natin habang mga bata pa na huwag silang papasok sa ganyan. Turuan din sila mag-sports. Turuan natin sila na lahat ng iba't ibang bagay na hindi sila papasok sa ganyang klaseng buhay. At yung mga na-addict ay dapat meron tayong rehab na mabuti para naman mapagaling talaga natin ang mga nasabit na na-addict na sa shabu. Kaya sa aking palagay, pagpatuloy natin, medyo ibahin natin yung focus ng content at hindi yung at bigyan natin ng pansin yung avoidance, yung ibig sabihin, yung educational program na tinuturuan natin yung mga bata na sinasabi masisira, wawasakin ang buhay ninyo itong mga droga. Na ito, huwag na kayo pumasok dyan, sayang lang ang buhay ninyo. At kung sakali man nasabit na, na-addict na, meron naman tayong cure. Meron tayong magandang rehab. Ang talagang batas, dapat may regional rehab sa bawat region sa Pilipinas. Pero hindi yata nabubuo yung ganyung klaseng pagpapalang, yung ganyan, hindi pa na-implement na kompleto yung batas na yan. So doon ang para sa akin ang magiging concentration ng war on drugs. Sir, good afternoon. Sir, mataas po yung porsyento ng vaccination rollout doon po sa Luzon, especially sa NCR, pero sa Visayas ay medyo mababa. So ano pa po ba yung strategy na dapat gawin ng gobyerno para bago yung mga isip ng mga tao para magpapakuna sila? At saka yung pangalawang question po, ano po yung masasabi ninyo sa proposal ng DILG na no vaccination, no subsidy para sa mga 40s members? Well, siguro yung proposal ng DILG ay pwede tingnan yung mga iba't ibang klase, pero ang aking sa aking pananaw, imbis na parusahan yung hindi mabakuna, premyohan na lang natin yung nagbabakuna. Balik na rin natin. Ito si Mayor Alfred, meron siyang sistema na unang-una yung mga matatanda na ayaw magpabakuna. Ano yung plano mo? Lahat ng bata, dadalhin yung matanda. Lahat ng bata magpapabakuna, may dalang matanda. Tapos yung iba, pinabayaran, pinipremyohan mo yata ng 100, minimum 100 pesos. So, imbis na parusahan yung hindi nagpapakuna, magbigay tayo ng incentive para magbakuna ang tao. Ganun na lang siguro ang pinamas maganda.
Dahil yung 4Ps, lahat ng ayuda, lahat ng AX, lahat yan, kailangan ng tao yan eh. Walang pera ang tao eh. Kaya kung pipigilan mo, yung kakunti lang, yung binibigay natin, sa totoo naman, survival lang yun, pag-survive lang yun eh. O minsan kulang pa. Kaya huwag na natin pigilan yung pagbigay ng ganyan. Sabihin na lang natin kung magpapakuna ka, dagdag pa. May extra, may premyo. Pang-incentive. Question the last prior of ask mo question. So the last question will come from Robertson. Will we start? Actually, sir, natanong na kanina kung sino yung preferred VP ninyo for the upcoming elections. Since November 15 substitution deadline, malapit na. Ito na lang sir yung tanong ko, any message po sir sa other candidates or aspiring presidential bids, especially to Vice President Robredo po sir? Thank you. Well, let's remind ourselves na nasa gitna tayo ng krisis. Kahit tayo namumulitika, huwag tayong gagawa ng kahit na ano na magiging mas mahirap pa ang buhay ng mga tao. Ang pinag-uusapan ko, yung mga nangyari sa nakarang ilang araw, yung nagka-cancel, yung cancel culture na tawagin. Na sinasabi dahil yung restaurant na yan ay sumusuporta sa isang kandidato na ayaw namin, i-boycott ninyo. Huwag naman yun. Hindi naman tama yun. Dahil lahat naman ng lahat naman tayo Pilipino eh. Lahat naman tayo ay naghihirap, lahat tayo ay naghahanap ng paraan para maging mas magandang buhay natin, para pakayanin ang mga anak natin. Huwag natin naman sila idamay sa huwag natin gamitin yung politiko para idamay sa kanila, maging mas mahirap pa yung buhay nila, na hirap na nga. Yun lang siguro. Since there's no more questions to be asked, last question. Sir, your reaction po sa mainit na suporta sa inyo ng mga taga-Ilocos for the Red Shirt Movement Day? Siyempre, nagpapasalamat ako sa aking mga kaibigan, sa aking mga kababayan, mga kaibigan na nagsusuporta. Siyempre, nagpapasalamat dahil nakakataba na lagi ng puso na makita na ang taong bayan ay nagpapahiwatig, nagpapalamat ng kanilang suporta at tiwala. Dahil yung mga ganyang klaseng ginagawa ng ganyan, ibig sabihin, parang sinasabi, may tiwala kami sa iyong pagtakbo. Kaya that's my reaction. My reaction, of course, is very positive dahil magandang paraan yan para magpakita na suporta. Bago yan kasi siguro style ko kay COVID sa style COVID ngayon yung ganyan. At palagay ko makakakita tayo ng mas marami pa.